Isang mangkok ng mainit na sabaw ang itinapon sa mukha ng isang matandang marungis. Walang awang tinawag siyang basura sa gitna ng marangyang piging, ngunit ang hindi alam ng lahat. Ang matandang ito ay ang ina ng bilyonaryong nagmamay-ari ng gabing iyon. Sino ang tunay na dukha? Ang babaeng walang pera o ang babaeng walang kaluluwa? Isang sakripisyo ang magbubukas sa katotohanang matagal nang nakabaon sa luhang hindi natutuyo. Sino ang tatayo para sa isang matandang wala ng boses? Huwag na huwag kang magkakamaling magpakita sa kanya. Dahil sa oras na malaman ni Gabriel na nandito ka, sisiguraduhin kong pati ang huling hininga niya ay mawawalan ng saysay. Basura ka na lang sa buhay niya. Matanda, isang malaking dumi na sisira sa lahat ng pinaghirapan niya. Kung mahal mo ang anak mo, mananatili kang patay sa alaala niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa malamig na hangin ng gabi. Walang emosyon ang mukha ni Mariana habang tinitingnan ang matandang babaeng nasa kanyang harapan. Ang kanyang boses, bagaman mahinhin sa pandinig ng iba, ay puno ng lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ng kausap. Hindi siya gumagalaw. Nananatiling tuwid ang tayo sa ilalim ng kanyang mamahaling payong. Habang ang ulan ay malayang bumabagsak sa paligid, sa kabilang banda, si Aling Helena ay nakatayo sa gitna ng basang kalsada. Walang saplot ang ulo at tanging ang manipis at kupas na duster ang pananggalang sa nanunuot na ginaw. Ang kanyang mga kamay, na puno ng marka ng katandaan at hirap, ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na plastik na naglalaman ng 2 piraso ng pandesal, ang tanging baon niya sa pag-aakalang makakayakap na niya ang kanyang anak sa gabing iyon. Ngunit ang pandesal na iyon ay basang-basa na, kasing lambot ng kanyang pusong unti-unting nadudurog sa bawat salitang binibitawan ng babaeng pakakasalan ng kanyang anak. Ilang metro ang layo. Sa lilim ng isang saradong tindahan, nakatayo si Rosa. Hawak niya ang isang lumang balde na puno ng mga labada. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa babad sa tubig at sabon buong hapon. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang bawat mapang-aping salita na ibinato ng magandang babaeng iyon sa matanda. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa galit na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya kilala ang matanda. Ngunit ang makita ang isang taong tila itinaboy na ng tadhana at tapos ay luluray-lurayin pa ang dangal, ay isang eksenang hindi niya kayang talikuran. Dahan-dahang lumapit si Rosa. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na tumatama sa mga puddles ng tubig ay tila isang babala. Nang makarating siya sa tabi ni Aling Helena, naramdaman niya ang panginginig ng matanda. Hindi ito panginginig dahil lamang sa ginaw, kundi isang panginginig ng kaluluwang nawalan ng sandigan. Tumingin si Rosa kay Mariana, ang babaeng mukhang anghel sa kanyang suot na puting silk dress. Ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng semento. Miss, pasensya na, pero hindi niyo kailangang magsalita ng ganyan sa kanya. Mahinahong sabi ni Rosa. Bagaman bakas ang pait sa kanyang tono, tao rin siya. May nararamdaman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariana. Pinasadahan niya ng tingin si Rosa mula ulo hanggang paa. Tila tinitingnan ang isang insekto. At sino ka naman? Ang tagapagtanggol ng mga basura. Bagay nga kayo. Parehong amoy kalsada. Parehong walang puwang sa mundong ginagalawan namin ni Gabriel. If you want to play hero, go ahead. Dalhin mo siya sa lungga mo. Just make sure she stays there. O else, both of you will regret it. Sumakay si Mariana sa kanyang marangyang sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Nagiiwan ng tilamsik ng maruming tubig
na tumalsik sa paanan ni Rosa at Aling Helena. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Maliban sa tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong ng mga karatig na gusali, tumingin si Rosa kay Aling Helena. Ang matanda ay nakayuko lang. Ang mga luhang humahalo sa patak ng ulan ay hindi tumitigil sa pag-agos. Ang plastik ng pandesal ay nahulog na sa putikan. Ngunit tila wala na itong pakialam. Nay, halina po kayo. Doon muna kayo sa amin. Bulong ni Rosa. Inakay niya ang matanda. Sa bawat hakbang nila, patungo sa masikip at madilim na eskinita ng tondo. Nararamdaman ni Rosa ang bigat ng katawan ni Aling Helena, ang bigat ng isang buhay na tila tinalikuran na ng sariling dugo, sa loob ng maliit na barong-barong ni Rosa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na paminsan-minsan ay kumukurap. Pinunasan ni Rosa ang buhok ng matanda gamit ang kanyang tanging malinis na tuwalya. Walang imik si Aling Helena. Nakatingin lang sa kawalan. Habang ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw na tila may binubulong na pangalan. Sino po ba ang Gabriel na sinasabi niya? Naitanong ni Rosa habang isinasalin ang mainit na tubig sa isang lumang baso. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na litrato, kahit basa at kupas na. Makikita rito ang isang batang lalaki na nakangiti. Suot ang isang graduation toga na gawa sa murang tela. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang halos hindi na mabasa para kay nanay. Ang aking lakas. Napahawak si Rosa sa kanyang sariling dibdib. Naalala niya ang kanyang sariling ina na pumanaw nang wala man lang siyang pambili ng gamot. Ang sakit na nararamdaman niya noon ay tila muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, humahalo ito sa isang matinding pagtataka. Paano nagawang talikuran ng isang anak ang isang inang nagbigay sa kanya ng lahat? Habang ang gabi ay lumalalim, ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa pinagsama-samang yero at plastik ay tila isang paalala ng malupit na katotohanan. Sa labas ng barong-barong na iyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, kung saan ang mga ilaw ay hindi kumukurap at ang sahig ay gawa sa marmol. Natutulog ng mahimbing ang mga taong nagnakaw ng kaligayahan ng matandang ito. Hindi namalayan ni Rosa na nakatulog na pala si Aling Helena sa papag. Yakap-yakap pa rin ang basang litrato. Pinagmasdan ni Rosa ang mukha ng matanda, ang mga kulubot na nagsisilbing mapa ng kanyang mga sakripisyo. Sa sandaling iyon, isang pangako ang nabuo sa puso ni Rosa. Hindi man siya mayaman, hindi man niya kayang ibalik ang marangyang buhay na nararapat para sa matanda. Hindi niya hahayaang mag-isa ito sa laban. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag. Kung malaman ni Gabriel ang katotohanan, pipiliin ba niya ang kanyang ina na nagluwal sa kanya sa hirap? O ang babaeng nangangako sa kanya ng langit ngunit may pusong impyerno, hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang itaboy ng sariling anak para lamang sa kapakanan nito? Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay nabasag lamang ng isang mahinang daing mula kay Aling Helena sa kanyang pagtulog. Gabriel, anak, huwag kang mag-alala. Hindi na lalapit si nanay. Maging masaya ka lang. Napapikit si Rosa. Ramdam ang pait na tila nanunuot sa kanyang sariling lalamunan. Ang sakripisyo ba ay palaging kailangang maging masakit o sadyang may mga tao lang na handang itapon ang lahat? Pati na ang kanilang sariling kaluluwa. Para lamang sa kinang ng ginto. Huwag mong hayaang masira ng nakaraan ang napakagandang kinabukasan na binuo natin. Gabriel, ang nanay mo. Pumayag na siyang manatili sa probinsya.
Sinabi niya sa akin na mas mabuting huwag na muna kayong magkita para hindi ka na mahirapan pa. Ang malambing na boses ni Mariana ay parang isang oyayi na nagpapatulog sa konsensya ni Gabriel. Habang nakaupo ang lalaki sa loob ng kanyang opisina na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati. Dahan-dahang hinahaplos ni Mariana ang kanyang mga balikat. Ang bango ng mamahaling pabango ng babae ay bumabalot sa silid. Pilit na tinataboy ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa puso ng lalaki. Tumingin si Gabriel sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalaglag sa lupa. Pero Mariana, 5 taon na ang lumipas. Nangako ako sa kanya na kapag nakaangat na ako, kukunin ko siya. Hindi man lang ba niya gustong makita ang narating ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariana. Isang ngiting hindi nakikita ni Gabriel. Alam mo naman ang mga matatanda. Love, masyadong mapagmataas ang loob. Sinabi niya sa akin na nahihiya siya sa iyo. Huwag mo nang pilitin. Baka lalo lang siyang lumayo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, kung saan ang amoy ng usok at basura ang pumapalit sa bango ng pabango. Maagang nagising si Rosa. Ang tunog ng mga tulo ng tubig mula sa butas na bubong patungo sa mga plastik na timba ang nagsisilbi niyang orasan. Tumingin siya sa papag kung saan mahimbing pang natutulog si Aling Helena. Ang matanda ay tila mas lalong lumiit sa ilalim ng kanyang manipis na kumot. Kailangan ni Rosa ng pera para sa gamot ng matanda. Ang ubo nito kagabi ay hindi nagpatulog sa kanila. Isang tuyong ubo na tila nanggagaling sa kailaliman ng tuyot na dibdib. Kinuha ni Rosa ang kanyang lumang bag at nagmadaling lumabas para maghanap ng dagdag na pagkakakitaan bilang tagahugas ng plato sa isang mamahaling restaurant malapit sa business district, ang lugar kung saan naroroon ang opisina ni Gabriel. Tadhana nga naman ang maglaro. Habang naglalakad si Rosa sa gilid ng kalsada, bitbit ang kanyang pangarap at pag-asa. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan dahil sa tindi ng trapiko. Sa loob ng sasakyang iyon, nakaupo si Gabriel, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Dahil sa pagmamadali, natabig ni Rosa ang isang tumpok ng mga prutas ng isang tindera sa kalsada. Mabilis siyang lumuhod para tulungan ang matandang tindera. Kahit na alam niyang mahuhuli na siya sa kanyang trabaho. Ang bawat kilos ni Rosa ay puno ng pagmamalasakit. Isang bagay na bihirang makita sa magulong kalsada ng Maynila. Mula sa loob ng sasakyan, napatingin si Gabriel sa labas. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng kupas na t-shirt. Pawis na pawis. Ngunit may pinakamagandang ngiti habang inaabot ang nalaglag na prutas sa tindera. May kung anong pintig sa puso ni Gabriel na tila nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagiging simple, ang pagiging totoo. Pinaba ni Gabriel ang bintana ng kanyang sasakyan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan si Rosa. Sana lahat ng tao, ganyan pa rin kadalisay ang puso. Bulong niya sa sarili. Naramdaman ni Rosa na may nakatingin sa kanya. Tumingala siya at panandali ang nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilang segundong iyon, tila huminto ang mundo. Nakita ni Rosa sa mga mata ng lalaki ang isang malalim na kalungkutan na nakatago sa likod ng mamahaling suit. At nakita naman ni Gabriel sa mga mata ni Rosa ang isang uri ng katatagan na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na naputol nang bumusina ang mga sasakyan sa likuran. Umandar ang sasakyan ni Gabriel. Naiwan si Rosa na nakatayo sa gitna ng usok. Hawak ang kanyang dibdib na tila nagkaroon ng sariling buhay pagdating sa restaurant. Agad na sumabak sa trabaho si Rosa.
Ang init ng tubig sa lababo at ang tumpok ng mga maduming pinggan ang kanyang hinarap. Ngunit sa bawat pagkuskus niya, ang mukha ng lalaki sa sasakyan ang kanyang naaalala. Sino kaya siya? Bakit tila kilala ko ang lungkot sa mga mata niya? Samantala, sa loob ng isang mamahaling botika, palihim na bumibili si Mariana ng isang uri ng gamot. Hindi ito para sa kanya. Ito ay isang sedative, isang gamot na pampatulog at pampakalma na plano niyang gamitin para manatiling mahina at lito si Aling Helena kung sakali mang magtagpo ang landas nito at ni Gabriel. Ang kanyang pagmamahal kay Gabriel ay naging isang uri ng obsesyon, isang pag-aaring hindi niya hahayaang mabahiran ng kahit na sino. Lalo na ng isang matandang magsasaka mula sa probinsya. Kinagabihan, bumalik si Rosa sa barong-barong na may dalang balot ng mainit na sopas at ilang tableta ng gamot. Ngunit laking gulat niya nang makitang nakabukas ang pinto ng kanyang bahay. Ang loob ng maliit na silid ay magulo. Ang papag ay bakante. Nay Aling Helena, sigaw ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isang lumang panyo ang nakita niya sa sahig, ang panyong may burda ng pangalang Gabriel na laging hawak ng matanda. May mga bakas ng sapatos na putikan sa loob ng bahay. Mga bakas na hindi pag-aari ng sino mang taga rito. Mabilis na lumabas si Rosa at tinanong ang mga kapitbahay. Mang Tino, nakita niyo po ba si Aling Helena? May kumuha ba sa kanya? Ang matandang lalaki sa kabilang bahay ay tumango ng marahan. Ang mukha ay puno ng pangamba. May dalawang lalaking nakasuit na dumating kanina. Rosa, sa pilitan nilang isinakay ang matanda sa isang itim na van. Sabi nila, utos daw iyon ng senyorita para dalhin siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakagulo. Nanlamig ang buong katawan ni Rosa. Ang sopas na hawak niya ay nahulog sa lupa. Kumalat ang init nito sa kanyang mga paa. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding galit at takot. Alam niya kung sino ang tinutukoy na senyorita. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at abandonadong bodega, nakaupo si Aling Helena sa isang malamig na silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatali. At sa harap niya ay nakatayo si Mariana. May hawak na isang basong tubig na may halong lason ng panlilinlang. Sabi ko sa iyo, huwag kang magpapakita. Hindi ba? Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo mo, kailangang maturuan ka ng leksyon. At ang leksyong ito ay hinding-hindi mo malilimutan. Sabi ni Mariana habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa labi ng matanda. Uminom ka na. Matanda, para sa katahimikan nating lahat ito. Kapag nahimbing ka na, hindi mo na iisipin ang anak mo. At hindi ka na rin magiging tinik sa lalamunan ng hinaharap niya. Ang boses ni Mariana ay kasing lamig ng asero habang pilit niyang idinidikit ang baso sa nangangatog na labi ni Aling Helena. Sa loob ng madilim at amoy-amag na bodega, tanging ang isang bumbilyang nakabitin sa kisame ang nagbibigay ng madungis na liwanag. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong tubo sa itaas ay tila isang dambuhalang tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Habang pilit na itinutulak ni Aling Helena ang baso, ang kanyang isipan ay lumilipad pabalik sa mga panahong sanggol pa si Gabriel. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain. Basta't may gatas lamang ang kanyang anak, ang mga kamay niyang ito, na ngayon ay nakatali ng marahas na lubid. Ang siyang nagpunas sa bawat luha ni Gabriel noong bata pa ito. Ang kabalintunaan ng tadhana ay mas masakit pa sa mahigpit na pagkakatali sa kanyang mga pulso. Ang babaeng magiging asawa ng kanyang anak ang siya ring kumikitil sa kanyang huling pag-asa. Maawa ka, Mariana.
Garalgal ang boses ni Aling Helena. Hindi ako magpapakita sa kanya. Pangako. Hayaan mo lang akong mabuhay kahit sa malayo. Isang marahas na sampal ang sumalubong sa pagsusumamo ng matanda. Ang tunog ng palad ni Mariana na tumama sa balat ni Aling Helena ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Ang pangako mo ay kasing walang kwenta ng dumi sa kalsada. Hanggat humihinga ka, ikaw ang magpapaalala sa kanya na galing siya sa putik. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Sa labas, sa ilalim ng nagngangalit na bagyo, tumatakbo si Rosa. Ang kanyang mga tsinelas ay matagal nang naputol. Kaya't ang kanyang mga talampakan ay direktang tumatama sa magaspang at malamig na kalsada. Bawat hininga niya ay parang apoy na sumusunog sa kanyang baga. Hawak niya sa kanyang palad ang isang maliit na butones na gawa sa perlas, isang butones na nakita niya sa sahig ng kanyang bahay kanina. Isang butones na tiyak niyang nanggaling sa mamahaling damit ni Mariana. Diyos ko, ituro niyo po sa akin kung nasaan sila. Bulong ni Rosa habang ang ulan ay tila nagiging tabing sa kanyang paningin. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang pamilyar na gusali kung saan niya nakita ang itim na sasakyan ni Gabriel kaninang umaga. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi lang sa ginaw, kundi sa takot na baka huli na ang lahat. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, hindi mapakali si Gabriel. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Inaayos ang kanyang kurbata para sa isang dinner meeting. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kanyang refleksyon, ang mga mata ng babaeng nakita niya sa kalsada kanina, si Rosa ang kanyang nakikita. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Napatingin siya sa ibabaw ng kanyang mesa. Nandoon ang kanyang cellphone na nag-iilaw. Isang notification mula sa location tracker ng sasakyan ni Mariana ang lumitaw. Ang tracker ay nagpapakita na ang sasakyan ay nasa isang industrial zone sa labas ng lungsod, isang lugar na walang dahilan para puntahan ng isang reyna ng fashion na tulad ni Mariana. Bakit siya nandoon sa oras na ito? Tanong ni Gabriel sa kanyang sarili. Ang pagdududa na parang isang maliit na buto ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Bumalik ang eksena sa bodega. Dahil sa panghihina, tuluyan nang naisali ni Mariana ang ilang patak ng likido sa bibig ni Aling Helena. Ang matanda ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Ang kanyang paningin ay naglalabo. At ang mukha ni Mariana ay tila nagiging isang demonyong lumalaki sa kanyang paningin. Ganyan nga. Matulog ka na, nanay ni Gabriel. Sa iyong paggising, wala ka nang maaalala. Magiging isang ligaw na kaluluwa ka na lang sa kalsada. At wala nang maniniwala sa iyo kahit isigaw mo pa ang pangalan ng anak mo. Pagmamalaki ni Mariana habang tinitingnan ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng matanda. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Pumasok ang hanging dala ng bagyo, kasama ang isang figurang basang-basa at hapong-hapo. Si Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Ikaw, paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi sumagot si Rosa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Aling Helena na tila nawawalan na ng malay. Sa gitna ng kanyang pagod, nakaramdam si Rosa ng isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Bitawan mo siya. Hayop ka. Akala mo ba, mapagtatakpan ng pera mo ang baho ng kaluluwa mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Mariana. Inilabas niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Security, may basurang nakapasok dito. Ilabas niyo ito. At siguraduhin niyong hindi na makakapagsalita kailanman. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Mariana, isang liwanag mula sa headlight ng sasakyan
ang tumama sa loob ng bodega. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas ay nagpatigil sa lahat. Napatayo si Mariana. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Gabriel. Ang bawat tibok ng puso ni Rosa ay tila isang tambol na naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang pag-asa at takot ay naghahalo sa hangin. Kung si Gabriel nga ang dumating, maniniwala ba siya sa kanyang nakikita o mas matimbang ang mga salita ng babaeng matagal na niyang pinagkakatiwalaan? Ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas nakakabingi pa kaysa sa bagyo sa labas. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng sasakyan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Rosa. Hanggang saan kayang tiisin ng isang tao ang makita ang katotohanan bago niya piliing magbulag-bulagan muli? Anong ginagawa mo rito, Mariana? At sino ang matandang ito? Ang boses ni Gabriel ay parang kulog na bumasag sa ingay ng ulan. Humakbang siya papasok sa bodega. Ang bawat dait ng kanyang mamahaling sapatos sa maduming semento ay tila bilang ng oras para sa kapahamakan. Ang liwanag mula sa mga headlight ng kanyang sasakyan sa labas ay nagbibigay sa kanya ng isang madilim at nakatatakot na anino. Habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Mariana, kay Rosa, at sa matandang nakasandali sa silya, agad na nagbago ang anyo ni Mariana. Ang kanyang malamig at malupit na mukha ay biglang napalitan ng isang maskara ng pag-aalala at takot. Mabilis siyang lumapit kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa braso ng lalaki. Gabriel, salamat at dumating ka I was so scared. Simula ni Mariana. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang biktima. Nakita ko ang matandang ito na palaboy-laboy malapit sa opisina mo. Noong nakita ko ang litrato mo sa kanya, natakot ako. Akala ko ay may masamang balak siya sa iyo o baka ginagamit siya ng mga kalaban mo sa negosyo. Sinundan ko siya rito. At heto, ang babaeng ito. Turo niya kay Rosa. Pinagtatangkaan niya akong saktan nang subukan kong tulungan ang matanda. Napanganga si Rosa sa bilis ng pagbaliktad ng katotohanan. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng kawalang katarungan. Tumingin siya kay Gabriel. Umaasang makikita nito ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng kanyang kasintahan. Hindi totoo yan, sigaw ni Rosa. Ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa halong pagod at galit. Siya ang nagtali sa kanya. Siya ang nagpakain ng kung anong gamot kay Aling Helena Gabriel. Kung ikaw nga ang anak niya, maawa ka sa nanay mo. Tingnan mo siya. Tumingin si Gabriel kay Aling Helena. Ang matanda ay halos hindi na maaninag ang mukha dahil sa gulo ng buhok at dumi. Ngunit ang mga luhang dumadaloy sa kulubot nitong pisngi ay tila humihingi ng saklolo. May kung anong pait na gumuhit sa lalamunan ni Gabriel. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa matanda. Lumuhod siya sa harap nito. Binaliwala ang dumi ng semento sa kanyang mamahaling pantalon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Aling Helena na may bakas pa ng mahigpit na pagkakatali ng lubid. Ang bawat marka ng pula sa maputlang balat ng matanda ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nay, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Kayo po ba? Ang nanay ko. Hindi nakasagot si Aling Helena. Ang gamot na ibinigay ni Mariana ay nagsisimula ng bumalot sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay blanko, at ang tanging lumalabas sa kanyang mga labi ay mga putol-putol na salita. Gabriel, ang ganda ng anak ko. Wag niyo siyang sasaktan.
Gabriel, she's confused. She's mentally unstable. Mabilis na singit ni Mariana. Pilit na hinihila si Gabriel palayo. I was trying to keep this a secret from you dahil ayaw kitang madistract sa merger natin. Balak ko siyang dalhin sa isang pribadong pasilidad para maipagamot bago ko sabihin sa iyo ang lahat. I only wanted the best for you. Love. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay blanco. Isang senyales na tanging ang mga taong malapit sa kanya ang nakakaalam, ang senyales ng isang bagyong namumuo sa loob. Tumingin siya kay Rosa na basang-basa pa rin at nanginginig sa isang sulok. Sino ka? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang tono ay hindi na kasing talim ng kanina, pero puno pa rin ng autoridad. Ako si Rosa. Ako ang kumupkop sa kanya noong itinapon siya sa kalsada. Sagot ni Rosa. Matapang na sinalubong ang tingin ng lalaki. Hindi ko alam kung sino kayo, pero ang alam ko lang. Ang matandang ito ay may pinakamalinis na puso na nakilala ko. At ang babaeng katabi mo. Siya ang tunay na halimaw dito. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Mariana. Akmang sasampalin si Rosa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad ay nahawakan na ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang higpit ng hawak ni Gabriel ay nagpaungol kay Mariana sa sakit. Umuwi ka na, Mariana. Ngayon din, utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. But Gabriel, I said go, napasunod si Mariana. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at takot habang mabilis na lumabas ng bodega. Alam niyang sa gabing ito, ang kanyang maingat na binuong palasyo ay nagsimula nang magkaroon ng malalaking lamat na iwan ang katahimikan sa loob ng bodega. Maliban sa mahinang daing ni Aling Helena at ang tunog ng ulan sa labas. Kinuha ni Gabriel ang kanyang coat at maingat na ibinalot ito sa katawan ng matanda. Binuhat niya si Aling Helena na tila ba ito ay isang marupok na kristal. Salamat, Rosa. Sabi ni Gabriel nang hindi tumitingin sa dalaga. Dadalhin ko siya sa ospital. Sumama ka sa amin. Kailangan ko ng mga sagot na tanging ikaw lang ang makakapagbigay. Sumakay sila sa sasakyan. Sa loob ng marangyang kotse. Ang amoy ng luma at marumi ay humalo sa amoy ng katad at aircon. Sa likod, nakasandal si Aling Helena sa balikat ni Rosa. Habang si Gabriel ay nagmamaneho ng mabilis ngunit maingat, habang tinitingnan ni Rosa ang labas ng bintana, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Sino ang mag-aakalang ang isang tagahugas ng plato na tulad niya ay mapupunta sa gitna ng ganitong gulo, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagsisisi. Sa loob ng ospital, habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri kay Aling Helena, naupo si Gabriel sa tabi ni Rosa sa waiting area. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga katanungang hindi pa nasasagot. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Gabriel pagkalipas ng ilang minuto. Bakit mo siya tinulungan kahit wala kang mapapala? Tumingin si Rosa sa kanyang mga kamay na may mga sugat pa mula sa trabaho. Dahil ang pagmamahal ay hindi isang negosyo. Mr. Gabriel, hindi ito binibili. At hindi rin ito itinatapon kapag hindi na kailangan. Ang nanay mo. Siya ang bulong ng kahapon na pilit mong kinalimutan. Pero siya rin ang tanging dahilan kung bakit ka narito ngayon. Napayuko si Gabriel. Ang mga salita ni Rosa ay parang isang mabigat na pasanin na ngayon lang niya naramdaman. Ang bawat tagumpay niya, ang bawat milyong kinita niya, ay tila nawalan ng halaga sa harap ng isang babaeng walang kahit ano pero may lahat ng bagay na kulang sa kanya. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng ospital, nakamasid si Mariana sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot.
Kung hindi niya makuha si Gabriel sa pamamagitan ng pag-ibig, kukunin niya ito sa pamamagitan ng takot. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga taong lumalapit sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Gabriel, sa mundong ito, ang kabutihan ay madalas na isang maskara lamang para sa isang mas malalim na pakay. Ang tinig ni Mariana ay tila isang banayad na bulong ng ahas. Dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Gabriel habang sila ay nakatayo sa pasilyo ng ospital. May hawak siyang isang kayumangging sobre, at ang kanyang mga mata ay puno ng peking simpatya. Sa loob ng silid, maaninag sa munting salamin ng pinto si Rosa na kasalukuyang hinahaplos ang noo ni Aling Helena. Ang matanda ay mahimbing nang natutulog dahil sa tindi ng pagod at epekto ng gamot. Habang si Rosa naman ay pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang sariling mga talukap. Ang kabalintunaan ay tila isang lason na dumadaloy sa hangin. Habang si Rosa ay buong pusong nagbabantay, tinitipid ang bawat sentimo sa kanyang bulsa para sa susunod na reseta ng gamot ni Aling Helena. Abala naman si Mariana sa paghabi ng isang bitag na dudurog sa dangal ng dalaga. Ang sobrang hawak ni Mariana ay naglalaman ng mga huwad na dokumento at mga retratong sadyang kinuha sa maling anggulo upang palabasin na si Rosa ay isang kilalang mandurukot sa mga eskinita ng Maynila. Ipinasuri ko ang background niya. Gabriel. Patuloy ni Mariana. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila ba siya ang nasasaktan para sa kanyang kasintahan. Ang babaeng iyan, si Rosa. Hindi siya ang inosenteng tagapagligtas na inaakala mo. May mga record siya ng pagnanakaw. Posibleng kaya niya kinupkop ang nanay mo ay dahil nalaman niyang mayaman ang anak nito. Ginamit niya ang matanda para makalapit sa iyo. Napatingin si Gabriel sa loob ng silid. Nakita niya si Rosa na dahan-dahang kinuha ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na tinapay, ang tanging pagkain nito mula pa kaninang umaga. Ang bawat kagat ni Rosa ay puno ng pagtitipid. Tila ba bawat mumo ay mahalaga para mabuhay siya hanggang sa susunod na araw. Ang imaheng ito ng kahirapan at pagsasakripisyo ay direktang sumasalungat sa mga salitang binibitawan ni Mariana. Ngunit ang duda ay isang malalim na hukay. Kapag ang isang tao ay matagal nang nakatali sa utang na loob, madali itong mabulag ng mga ebidensyang inihahain sa harap ng kanyang mga mata. Kinuha ni Gabriel ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa galit kay Rosa, kundi dahil sa takot na baka ang tanging liwanag na nakita niya sa madilim niyang mundo ay isa lamang palang ilusyon. Sa loob ng silid, nakaramdam si Rosa ng isang matinding kaba. Tumingin siya sa pinto at nakita ang anino ni Gabriel at Mariana. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas. Bit-bit ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid. Mr. Gabriel, gising na po si Aling Helena kanina. Naghahanap po siya ng tubig. Mahinang sabi ni Rosa. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, si Mariana ang humakbang pasulong. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rosa, sadyang napakabait mo talagang bata. Pero alam mo, napansin ko lang, nawawala ang aking mamahaling brotse na may diamante. Ang huling beses na nakita ko yon ay bago tayo magkagulo sa bodega. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Senyorita, baka naman dahil sa tindi ng pangangailangan mo para sa gamot ng matanda. Naisipan mong manghiram nang hindi nagpapaalam, mabilis na sabi ni Mariana. Bago pa makasagot si Rosa, biglang hinablot ni Mariana ang bag ng dalaga.
sa isang marahas na pagbuhos. Ang mga laman ng bag ni Rosa ay nagkalat sa sahig ng ospital. Ang maliit na tinapay, nakalahati pa lang ang bawas. Ang lumang barya. Ang panyong may burda ni Gabriel. At isang kumikinang na bagay ang bumagsak kasama ng mga ito. Ang brotse ni Mariana. Ang tunog ng pagbagsak ng diamante sa malamig na tiles ay tila isang hatol na walang hanggan. Napatigil ang lahat. Ang bawat tao sa pasilyo ay napatingin sa direksyon nila. Si Rosa ay tila nawalan ng hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa hangin. Alam niyang wala siyang kinuha. Alam niyang ang bagay na iyon ay hindi sa kanya. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang nakikita ng lahat? Tumingin si Rosa kay Gabriel. Ang lalaki ay nakatayo lamang doon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya at pait. Ang tiwala na tila nagsisimula palang tumubo ay biglang natuyo at namatay sa isang iglap. Gabriel, hindi ko po kinuha yan. Bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng sakit. Maniwala po kayo. Hindi ko magagawa ang ganyang bagay. Ebidensya na ito. Gabriel, tatawag na ako ng pulis. Sabi ni Mariana. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ngunit bago pa makahakbang si Mariana, isang mahinang tinig ang nanggaling sa loob ng silid. Gabriel. Anak. Pumasok si Gabriel sa loob. Iniwan si Rosa na nakatayo sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit sa pasilyo. Ang bawat hakbang ni Gabriel palayo kay Rosa ay tila isang milyang distansya na hinding-hindi na nila malalakpasan. Sa loob, nakita ni Gabriel ang kanyang ina na nakaupo sa kama. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Anak. Ang batang iyon. Si Rosa. Huwag mo siyang saktan. Pagsusumamo ni Aling Helena, Nay, nagnakaw siya. May ebidensya na, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang bato na walang emosyon. Hindi. Gabriel. Hindi siya magnanakaw. Ang tanging ninakaw niya ay ang sakit sa puso ko noong walang-wala ako. Sabi ng matanda bago ito muling bawian ng malay dahil sa sobrang emosyon. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng dalawang katotohanan. Ang ebidensyang nakita ng kanyang mga mata at ang patotoo ng puso ng kanyang ina. Sa labas, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng pulis na papatingin sa kanilang direksyon. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang ulan ay tila hindi tumitigil sa pag-iyak para sa gabing ito. Hanggang kailan sapat ang katotohanan laban sa mga kasinungalingang binalot ng ginto at sa oras na mapagtanto ni Gabriel ang pagkakamali niya. Mayroon pa kayang Rosa na babalikan? O tuluyan na itong lalamunin ng dilim ng kawalang katarungan? Ipakulong niyo ang babaeng iyan, huwag niyong hayaang makatakas ang magnanakaw. Ang malakas at mapang-abusong boses ni Mariana ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Tila ba ipinagsisigawan sa buong mundo ang kasalanan ni Rosa. Dalawang pulis ang dahan-dahang lumapit kay Rosa. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat hakbang ng tadhana na naglalapit sa dalaga sa malamig na rehas ng bilangguan. Hindi gumalaw si Rosa. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit ang kalahating tinapay na nalagyan na ng dumi. Ang mga barya na kanyang pinaghirapan buong araw. At ang panyong may burda ni Gabriel. Ang tanging hindi niya hinawakan ay ang kumikinang na brotse na nakakasilaw sa sahig. Tiningnan ni Rosa si Gabriel. Ang lalaki ay nakatayo lamang sa may pintuan ng silid ng kanyang ina. Ang mga kamay ay nakakuyom at ang mukha ay tila isang pader na walang emosyon.
Ang katahimikan ni Gabriel ang pinakamasakit na parusa para kay Rosa. Mas masakit pa ito kaysa sa mga sigaw ni Mariana at sa mapanghusgang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mr. Gabriel. Ang boses ni Rosa ay nanginginig, ngunit may isang uri ng katatagan na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Tumingin kayo sa akin, diretso sa mga mata ko. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang tingin. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang isang malalim na sugat. Ngunit kasama nito ang isang malinis na kaluluwa na sumasigaw ng kawalang sala. May kung anong bahagi ng puso ni Gabriel ang gustong maniwala sa kanya. Ngunit ang mga dokumentong hawak niya at ang brotsing nasa sahig ay tila mga dambuhalang pader na humaharang sa kanyang tiwala. Ang tanging ninanais ko lang ay matulungan ang nanay niyo. Patuloy ni Rosa. Dahan-dahang pinupunasan ang luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Galing ako sa hirap, Gabriel. Alam ko ang pakiramdam ng walang makain. Ang pakiramdam ng itaboy ng lipunan. Pero hinding-hindi ko ipagpapalit ang dangal ko sa kahit anong yaman. Ang dangal ang tanging bagay na mayroon ako na hindi kayang bilhin ng pera mo. Huwag ka nang magdrama, singit ni Mariana. Dahan-dahang lumapit at pilit na humawak sa braso ni Gabriel. Love, huwag kang magpadala sa mga luha niya. Ganyan talaga ang mga bihasa sa gawaing ganyan. Pulis. Dalhin niyo na siya. Hinawakan ng isang pulis ang braso ni Rosa. Ang lamig ng kamay nito ay nanuot sa balat ng dalaga. Ngunit bago pa man nila mahila si Rosa palayo, nagsalita si Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong. Ngunit narinig ng lahat sa pasilyo, bitawan niyo siya. Napatigil ang mga pulis. Napatingin si Mariana kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Gabriel, ano bang sinasabi mo? May ebidensya na, I said, bitawan niyo siya. Ulit ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Rosa. May kung anong pait sa kanyang lalamunan habang binibitawan ang mga sumunod na salita. Iurong mo ang demanda. Mariana, ayokong magkaroon ng gulo sa ospital kung nasaan ang nanay ko. Rosa, umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hampas ng hangin ing fancy numukha ni Rosa. Iniligtas nga siya ni Gabriel mula sa kulungan. Ngunit pinatay naman nito ang anumang katiting na paggalang na mayroon siya para sa lalaki. Hindi siya pinaniniwalaan nito para kay Gabriel. Siya pa rin ay isang magnanakaw na kinaawaan lamang. Dahan-dahang lumuhod si Rosa. Isa-isa niya ulit na pinulot ang kanyang mga gamit. Ang kalahating tinapay, ang mga barya, at ang panyong may burda ng pangalan ni Gabriel. Saglit niyang tiningnan ang panyo, bago ito binitiwan at hinayaang maiwan sa malamig na tiles ng ospital kasama ng brotse ni Mariana. Tumayo si Rosa. Tinalikuran si Gabriel at Mariana nang walang lingon likod. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila may kasamang tunog ng pagkabali ng isang bagay sa loob ng kanyang dibdib. Lumabas siya ng ospital. Sinalubong ang tila hindi napapagod na ulan ng gabi. Walang tiyak na patutunguhan. Ngunit alam niyang hindi na siya kailanman babalik sa mundong iyon. Sa loob ng ospital, naiwan si Gabriel na nakatingin sa panyong iniwan ni Rosa. Ang panyong iyon ay tila isang tahimik na saksi sa kanyang sariling kaduwagan. Alam niyang may mali. Nararamdaman ng kanyang puso na may itinatagong katotohanan. Ngunit ang tanikala ng utang na loob kay Mariana ang patuloy na pumipigil sa kanya na humakbang patungo sa liwanag. At sa labas, habang tumatakbo si Rosa sa gitna ng dilim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo.
Hindi ito ang sasakyan ni Gabriel. At mas lalong hindi ito ang sasakyan ni Mariana. Isang panibagong anino ang nagnanais na pumasok sa magulong buhay ng dalaga. Naghihintay ng tamang pagkokatore upang umatake. Akala mo ba matatakasan mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pag-alis, nagkakamali ka? Rosa, ang mundo ay maliit para sa mga taong tulad nating ninakawan ng katarungan. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa loob ng isipan ni Rosa, kundi mula sa isang aninong nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanya. Huminto si Rosa sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malamig na putik. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising sa isang bangungot. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki. Hindi ito si Gabriel. Mas matanda ito. May mga matang puno ng karunungan at pait na tila nakasaksi na sa maraming unos ng buhay. Siya si Mang Isko, ang matandang driver ni Mariana na matagal nang nagtitiis sa kalupitan ng kanyang amo. "Sino po kayo? Bakit niyo ako sinusundan?" tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng kulog. "Ako ang nakakita sa lahat." "Rosa," sagot ni Mang Isko habang dahan-dahang lumalapit. Bitbit ang isang payong na tila isang simbolo ng proteksyon sa gitna ng bagyo. "Nakita ko kung paano itinanim ng senyorita ang brooche sa bag mo. Nakita ko kung paano niya dinala ang matanda sa bodega. Hindi ko na kayang sikmurain ang pananahimik habang ang isang inosenteng kaluluwa ay dinudurog. Habang nagaganap ito sa kalsada, sa loob ng malinis at amoy gamot na silid sa ospital. Ang mundo ni Gabriel ay nagsimula ng gumuho. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang panyong iniwan ni Rosa. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagtatanong sa kanya kung bakit hindi siya nanindigan. Dahan-dahang imulat ni Aling Helena ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang kalituhan mula sa gamot ay tila napalitan ng isang nakatatakot na linaw ng isipan. Tumingin siya sa kanyang anak, at ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ni Gabriel. "Gabriel, anak, ilayo mo ako rito." Bulong ng matanda. Ang kanyang mga tuyot na labi ay nanginginig. "Ang babaeng pakakasalan mo. Siya ang halimaw. Siya ang nagkulong sa akin." Sinabi niyang, "Basura ako sa buhay mo." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa diwa ni Gabriel. "Nay, ano pong sinasabi niyo si Mariana?" Sabi niya, tinulungan niya kayo. Nagsisinungaling siya. Gabriel, ang sigaw ng matanda ay humalo sa tunog ng ulan sa bintana. "Ipinakita niya sa akin ang litrato mo. Sinabi niyang kapag lumapit ako sa iyo, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Pinainom niya ako ng kung anong pait. Gusto niya akong mawala sa sarili ko." Kasabay ng pag-amin ng kanyang ina, pumasok si Mariana sa silid. May dalang baso ng tubig at isang matamis na ngiti na hindi na ngayon tumatagos sa paningin ni Gabriel. "Love, kailangan na nating pauwiin si Tita Helena sa probinsya bukas para makapagpahinga siya ng maayos." Hindi na natapos ni Mariana ang kanyang sinasabi. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay tila isang eskulturang gawa sa yelo. Kinuha niya ang kamay ng kanyang ina at nakita ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng kuko nito, isang maliit, puting perlas. Isang perlas na eksaktong kapareho ng mga perlas sa damit na suot ni Mariana sa bodega. "Mariana." Ang tawag ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Saan galing ang perlas na ito sa kamay ni nanay? At bakit ang tracker ng sasakyan mo
ay nagsasabing nandoon ka sa bodega ng 2 oras bago mo ako tinawagan. Ang baso ng tubig sa kamay ni Mariana ay dahan-dahang nanginginig. Ang kanyang maskara ng pagiging anghel ay nagsimula ng matunaw. Inilalantad ang isang mukhang puno ng panunupil at desperasyon. Gabriel, let me explain. Ginagawa ko lang ito para sa atin, para sa reputasyon mo, para sa atin o para sa ambisyon mo, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Nagawa mong saktan ang nanay ko. At nagawa mong sirain ang isang babaeng walang ibang ginawa kundi iligtas ang buhay na itinapon mo sa labas ng ospital, sa loob ng sasakyan ni Mang Isko. Ipinakita ng matanda kay Rosa ang isang maliit na voice recorder. Nandito ang lahat. Rosa, ang bawat pagbabanta niya, ang bawat utos niya sa amin na saktan kayo. Ito ang susi para mabawi mo ang dangal mo. Tumingin si Rosa sa recorder. Pagkatapos ay sa madilim na kalsada. Ngayon, hindi na siya natatakot. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang masakit na katotohanan ang nananatili kahit pa mabawi niya ang kanyang dangal. Ang sugat na iniwan ng kawalan ng tiwala ni Gabriel ay hinding-hindi na maghihilom. Mabilis na pinaharurot ni Mang Isko ang sasakyan pabalik sa ospital. Habang papalapit sila, nakita ni Rosa ang figura ni Gabriel na lumalabas ng labi. Bitbit si Aling Helena sa kanyang mga bisig. Habang si Mariana ay sumisigaw sa likuran niya, nagmamakaawa at nagbabanta ng sabay. Nagtagpo ang mga mata ni na Gabriel at Rosa sa gitna ng ulan. Ang distansya sa pagitan nila ay tila mas malayo pa kaysa kanina. Bagaman ilang metro lang ang pagitan nila. Walang sinumang nagsalita. Ang tunog lamang ng ulan at ang mabilis na paghinga ni Gabriel ang maririnig. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang ina at humakbang patungo kay Rosa. Lumuhod siya sa harap ng dalaga. Sa gitna ng putikan, binaliwala ang lahat ng kanyang karangyaan. Rosa, patawarin mo ako. Ngunit bago pa makasagot si Rosa, isang pangkat ng mga kalalakihan na hindi kilala ang biglang bumaba mula sa isa pang sasakyan. Pinalibutan silang lahat. Ang mga lalaking ito ay hindi tauhan ni Gabriel. At mas lalong hindi sila pulis. Sila ay mga taong may dalang isang balita na magpapabago sa lahat ng alam nila tungkol sa pagkatao ni Aling Helena. Hindi siya isang palaboy na walang saysay. Mr. Gabriel. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Villamonte na 3 dekada na naming hinahanap. Ang mga salitang iyon na binigkas ng isang lalaking nakasuit sa gitna ng bumubuhos na ulan, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna nilang lahat. Napatigil ang mundo ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa balikat ni Rosa ay dahan-dahang nanghina. Tumingin siya sa kanyang ina, ang inang inakala niyang isang simpleng magsasaka lamang mula sa malayo at mahirap na probinsya. Ang inang ikinahiya niya sa harap ng mga mapanghusgang mata ng alta sosyedad. Ang mirmai ng tadhana ay mas matalas pa sa anumang patalim. Habang pilit na itinatago ni Mariana ang pagkatao ni Aling Helena dahil sa takot na mapahiya, ang totoo ay mas mataas pa pala ang pinagmulan ng matanda kaysa sa lahat ng kayamanang ipinagmamalaki ng pamilya ni Mariana. Si Rosa, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik. Wala sa kanya ang ginto o ang titulo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Aling Helena na mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Para kay Rosa, ang matandang ito ay ang babaeng nilabhan niya ang duster. Ang babaeng hinaplos niya ang likod noong ito ay inuubo.
At ang babaeng itinuring niyang sariling ina sa gitna ng kanyang pangungulila, kahit pa maging reyna ito ng buong mundo. Ang pagmamahal ni Rosa ay mananatiling tapat at walang bahid ng interes. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa tindi ng pagkabigla. Ang nanay ko, isang Villamonte. Opo, sir. Sagot ng abogado. Habang binubuksan ang isang itim na payong para kay Aling Helena, ang inyong ama ay hindi lang basta umalis. Siya ay biktima ng isang malaking sabwatan sa loob ng pamilya Villamonte at ang inyong ina, sa takot na madamay kayo, ay piniling mamuhay sa hirap at itago ang inyong tunay na pagkatao. Pero ngayon, sa tulong ng mga ebidensyang nakalap namin, tapos na ang pagtatago. Isang matalim na tili ang bumasag sa seryosong usapan. Si Mariana, na kanina pa nakikinig sa isang tabi, ay biglang sumugod. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa tindi ng inggit at desperasyon. Ang kanyang mamahaling makeup ay humahalo na sa ulan. Nagmumukha siyang isang multo ng nakaraan na ayaw bumitaw sa kasalukuyan. Hindi totoo yan. Sinungaling kayo, sigaw ni Mariana. Habang pilit na itinutulak ang mga lalaki. Gabriel, huwag kang maniwala sa kanila. Binayaran sila ng babaeng iyan, turo niya kay Rosa. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang makuha ang lahat sa atin. Mariana, tumigil ka na. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pagkamuhi. Ang tanging sumisira sa atin ay ang sarili mong kasamaan. Alam mo ang lahat. Hindi ba? Alam mong mayaman ang nanay ko. Kaya mo siya kinidnap. Hindi mo lang siya gustong itago dahil sa kahihiyan. Gusto mo siyang mawala para hindi niya makuha ang mana na plano mong nakawin sa amin. Napaurong si Mariana. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na pag-amin. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga luha ng pagsisisi na huli na para damhin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Rosa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na pilit niyang tinatawid. Rosa, hiyang-hiya ako sa iyo. Wala akong mukhang ihaharap. Pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan laban sa iyo. Habang ikaw lang ang nanatiling totoo sa amin. Tumingin si Rosa kay Gabriel. Nakita niya ang isang lalaking wasak ang pagkatao. Isang lalaking kailangang buuin muli mula sa mga abo ng kanyang mga pagkakamali. Hindi kailangan ng mukhang ihaharap. Gabriel, ang kailangan ay pusong marunong tumingin sa katotohanan. Ang nanay mo, hindi niya kailangan ng mansyon o hasyenda. Ang kailangan niya ay ang anak na matagal na niyang hinintay. Binuhat ng mga lalaki si Aling Helena patungo sa kanilang sasakyan, isang sasakyang kasing rarangya ng mga pangarap ni Mariana, pero ngayon ay para sa babaeng itinuring niyang basura. Ngunit bago pumasok ang matanda, huminto ito at lumingon kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Rosa, anak, sumama ka sa amin. Tawag ni Aling Helena. Umiling ng marahan si Rosa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dito lang po ako. Nay, sa mundong ito ako kabilang. Ang lugar niyo ay doon na sa kabilang panig. Kung nasaan ang hustisya para sa inyo. Hindi. Rosa. Biglang singit ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Rosa. Sa pagkakataong ito ay hindi para saktan, kundi para makiusap. Kung aalis ka, walang saysay ang lahat ng ito. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon. Ikaw ang nagligtas sa nanay ko. At ikaw ang nagligtas sa kaluluwa ko.
Please, don't leave us. Sa gitna ng tensyon, isang sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Papalapit na ang mga awtoridad para kunin si Mariana dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Mang Isko. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Mariana si Gabriel ng may matinding puot. Bago siya dinala ng mga pulis palayo sa liwanag ng mga sasakyan. Ngunit ang tunay na cliffhanger ay hindi ang pag-alis ni Mariana. Habang papasok si Rosa sa sasakyan kasama ni Gabriel at Aling Helena, isang bintana ng sasakyan ni Mariana ang naiwang bukas. Sa loob nito, isang dokumento ang nalaglag sa putikan. Isang dokumentong nagpapakita na ang kumpanya ni Gabriel ay matagal nang bankrupt. At ang tanging dahilan kung bakit ito nakatayo pa ay dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa ni Mariana gamit ang pangalan ni Gabriel. Isang panibagong unos ang naghihintay. Ang pagbabalik ng yaman ni Aling Helena ay maaring maging kabayaran para sa mga kasalanang hindi alam ni Gabriel na nagawa niya. Hanggang saan kayang isakripisyo ni Rosa ang kanyang sarili para sa isang lalaking kakahanap pa lang ng kanyang tunay na pagkatao. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil lang nahanap mo ang nanay mo? Nag-uumpisa pa lang ang impyerno mo. Gabriel, ang pirma mo ang magdadala sa iyo sa rehas na kinatatakutan mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na nanggaling sa bintana ng sasakyan ng pulis habang dahan-dahang itong umaalis. Si Mariana, sa kabila ng pagkakaaresto sa kanya, ay nagawa pang ngumiti isang ngiting puno ng kamandag at paghihiganti, habang ang mga asul at pulang ilaw ng pulisya ay naglalaho sa dilim ng gabi. Ang katahimikang naiwan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw sa loob ng marangyang sasakyan patungo sa Hacienda Villamonte. Nakaupo si Gabriel sa pagitan ni Rosa at Aling Helena. Hawak niya ang kamay ni Rosa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na koneksyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila isang paalala na ang bawat mataas na lipad ay may katapat na masakit na pagbagsak. Hindi alam ni Gabriel na sa likuran ng kanilang sasakyan, ang mga dokumentong nalaglag sa putikan ay pinulot ng isa sa mga tauhan ng mga Villamonte. Isang lihim na sulyap ang ipinadala ng abogado kay Gabriel sa pamamagitan ng rearview mirror, isang tingin na puno ng pagkaawa at babala pagdating sa mansyon ng mga Villamonte. Bumulaga sa kanila ang isang mundo na tila galing sa isang panaginip. Ang mga dambuhalang haligi na gawa sa puting bato, ang mga chandelier na tila mga diamanteng nakabitin sa langit, at ang mga katulong na nakapila para batiin ang kanilang tunay na amo. Pero para kay Rosa, ang mansyong ito ay parang isang magandang hawla. Ang amoy ng mamahaling wax at lumang kahoy ay hindi kasing bango ng amoy ng sariwang hangin sa tondo na kahit mahirap ay malaya. Dito ka na titira, Gabriel. Dito na tayo magsisimula. Bulong ni Aling Helena, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala nang Mariana na mananakit sa atin. Ngunit hindi pa man sila nakakahakbang sa loob. Isang pangkat ng mga kalalakihan na nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang humarang sa pintuan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na dumating ng maaga. Mr. Gabriel Monteverde, tanong ng opisyal. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo. Kasong estafa, money laundering, at illegal recruitment gamit ang iyong kumpanya. Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel. Tumingin siya kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong ibig ninyong sabihin? Wala akong alam sa mga transaksyong yan.
Lahat ng dokumento ay may pirma mo. Sir. Sagot ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng metal na nagkiskisan habang ikinakabit sa mga pulso ni Gabriel ay tila bumasag sa huling pag-asa ni Aling Helena. Napasigaw ang matanda. Muling bumalik ang trauma ng kanyang pagkakakidnap. Si Rosa naman ay mabilis na humarang sa harap ni Gabriel. Tila ba ang kanyang maliit na katawan ay sapat na para protektahan ang lalaki mula sa malupit na batas. Hindi maaari ito. Ngayon lang niya nahanap ang nanay niya. May pagkakamali rito, sigaw ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Rosa. Rosa. Tama na. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot para sa kanyang sarili. Natatakot siya para sa dalawang babaeng maiiwan niya. Alagaan mo ang nanay ko. Rosa, pangako. Babalik ako. Huwag. Gabriel, huwag kang papayag humahagulgol na si Rosa. Hinawakan niya ang pisngi ni Gabriel. At sa gitna ng kaguluhan, isang saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang halik sa noo ang ibinigay ni Gabriel kay Rosa, isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. Dinala si Gabriel ng mga awtoridad palayo sa mansyon na hindi man lang niya natulugan kahit isang gabi. Naiwan si Rosa sa gitna ng malawak na sala, kasama ang isang inang muling nawalan ng anak. Tumingin si Rosa sa paligid. Ang lahat ng gintong ito, ang lahat ng yaman ng mga Villamonte, ay walang saysay kung ang taong nagmamay-ari nito ay nasa likod ng rehas dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang ngayon na dapat ay simula ng kanilang kaligayahan ay naging simula ng isang mas malaking laban. Isang mahiwagang tinig ang narinig ni Rosa mula sa madilim na sulok ng sala. Ang abogado ng mga Villamonte ay nakatayo doon. Hawak ang dokumentong galing sa putikan. May isang paraan para mailigtas siya. Rosa, sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng misteryo. Pero ang kapalit nito ay ang kailangan mong talikuran ang lahat ng mayroon ka. Pati na ang pagkakataong makasama siya kailanman. Handa ka bang maging anino para lang maging malaya siya? Huminto ang paghinga ni Rosa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Kung nasaan ang ulan ay tila nagpapahiwatig ng isang mas malaking sakripisyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng kaligayahan. Isang pirma lang. Rosa. Isang pagsisinungaling sa harap ng batas. At malaya na si Gabriel. Pero ang kapalit niyon ay ang habambuhay mong paglayo. Kailangan mong tanggapin ang lahat ng kasalanang ibinibintang kay Mariana bilang kasabwat mo para malinis ang pangalan ng mga Villamonte. Kailangan mong maging kontrabida sa buhay ng lalaking minamahal mo. Ang boses ni Attorney Montenegro ay parang lamig ng sementeryo sa gitna ng marangyang silid-aklatan ng mga Villamonte. Habang nagsasalita ang abogado, si Rosa ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana. Nakatingin sa labas kung saan ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa samyo ng mga mamahaling bulaklak sa hardin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na butones na gawa sa kahoy, isang butones na nalaglag mula sa lumang polo ni Gabriel noong mga panahong hirap pa sila. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Rosa. Ang mirmain ng tadhana ay sadyang napakalupit. Para maligtas ang lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Kailangan niyang maging dahilan ng sarili niyang kamatayan sa puso nito. Dahan-dahang humarap si Rosa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Ngunit ang lalim ng pait na naroroon ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng sino mang titingin. Ganyan ba talaga ang mundo niyo? Attorney,
para manatiling malinis ang ginto. Kailangang may isang basurang itapon sa putikan. Hindi ito tungkol sa ginto, Rosa. Tungkol ito sa legacy ng mga Villamonte. Sagot ng abogado nang hindi tumitingin sa mga mata ng dalaga. Kung madadamay ang pangalan ni Gabriel sa mga ilegal na gawain ni Mariana, mawawalan ng saysay ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Gusto mo bang makita si Aling Helena na muling bumagsak dahil sa kahihiyan ng kanyang anak? Napapikit si Rosa. Naalala niya ang mukha ni Aling Helena habang masayang hinahaplos ang mga kurtinang seda sa mansyon. Naalala niya ang boses ni Gabriel noong huli silang magkita sa presinto. Ang pangako nitong babalik siya. Ngunit paano babalik ang isang lalaki kung ang kumpanyang binuo niya ay nakatayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan, sa kabilang panig ng lungsod? Sa loob ng isang masikip at amoy ihi na selda, nakaupo si Gabriel sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at marumi. Ang tanging liwanag na pumapasok sa maliit na rehas sa itaas ay nagpapakita ng mga markang iniwan ng lamok sa kanyang balat. Ngunit hindi ang pisikal na hirap ang dumudurog sa kanya, kundi ang imahe ni Rosa, ang babaeng binitawan niya sa gitna ng ulan. Rosa, nasaan ka na? Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Huwag kang maniniwala sa kanila. Huwag kang susuko sa atin. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng kanyang pag-iisa. Nakita ni Gabriel ang isang maliit na hibla ng sinulid na nakakabit sa kanyang damit, isang kulay rosas na sinulid na nanggaling sa duster ni Rosa noong huli silang magyakap. Inilapit niya ito sa kanyang ilong. Pilit na hinahanap ang amoy ng sabon at pagmamahal na tanging si Rosa lang ang mayroon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim ng bilangguan, si Rosa, ang kanyang naging langit, balik sa mansyon. Dahan-dahang kinuha ni Rosa ang panulat. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng dulo ng ballpen sa papel ay tila paglapit ng isang talim sa kanyang leeg. Kapag pinirmahan ko ito, hinding-hindi na niya ako mapapatawad. Hindi ba? Tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. Para sa kanya, ikaw ang lalabas na mastermind na gumamit kay Mariana. Magagalit siya sa iyo. Kasusuklaman ka niya, pero magiging malaya siya. Sagot ng abogado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang tunog ng paggasgas ng panulat sa papel ay tila isang huling hininga ng kanyang kaligayahan. Pagkatapos, iniwan niya ang panulat at dahan-dahang lumabas ng silid. Pumunta siya sa silid ni Aling Helena. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Nakayakap sa isang litrato ni Gabriel noong bata pa ito. Lumapit si Rosa at dahan-dahang hinalikan ang kamay ng matanda. Nay, alagaan niyo po ang anak niyo. Huwag niyo po siyang hahayaang muling mabulag ng kinang ng mundo. Umalis si Rosa sa mansyon, bitbit ang kanyang lumang bag, ang bag na naging saksi sa lahat ng kanyang hirap. Sa paglalakad niya palabas ng dambuhalang gate ng Hacienda Villamonte, hindi siya lumingon. Alam niyang sa likod niya, ang palasyong iyon ay magiging malaya na mula sa iskandalo. Ngunit ang puso niya ay habambuhay ng magiging bilanggo ng isang lihim na sakripisyo. Kinabukasan, lumabas si Gabriel sa bilangguan. Ang sikat ng araw ay tila sumusugat sa kanyang mga mata. Ngunit ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang yakap ni Rosa, kundi ang balita sa dyaryo na hawak ni Attorney Montenegro. Mastermind ng illegal recruitment. Umamin na Rosa de la Cruz. Nasa taguan pa rin. Nalaglag ang dyaryo mula sa mga kamay ni Gabriel. Ang mundo na inakala niyang naghihintay sa kanya ay biglang naging isang mapait na disyerto. Hindi totoo ito. Rosa,
hindi mo ito magagawa sa akin. Ngunit ang cliffhanger ay hindi ang galit ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Attorney Montenegro. Isang boses ng isang lalaki na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tapos na ang unang bahagi. Attorney, ngayong wala na ang babaeng hadlang. Maaari na nating simulan ang tunay na plano para sa Hacienda Villamonte. Siguraduhin mong hindi na makakabalik si Rosa. Kailanman. Sino ang lalaking ito sa likod ng abogado? At ang Hacienda Villamonte ba ay talagang para kay Gabriel? O isa lamang itong mas malaking bitag na sadyang inihanda para sa kanilang mag-ina mula pa noong una? Lahat ng paghihirap natin, lahat ng luhang ibinuhos ko para sa kanya, ay isa lang palang malaking palabas. Ginamit niya tayo. Nay, ginamit niya ang kahinaan niyo para makuha ang tiwala ko. Habang unti-unti niyang ninanakaw ang kinabukasan ng kumpanya ko, ang boses ni Gabriel ay puno ng pait. Bawat salita ay tila may kasamang dugo habang binibitawan niya ito sa harap ng kanyang ina. Nakaupo siya sa loob ng marangyang dining room ng Hacienda Villamonte. Ngunit ang mga pagkaing nakahain sa harap niya ay tila mga bato na hindi niya malunok. Hawak niya ang diaryong naglalaman ng mukha ni Rosa, ang mukhang dati ay tinitingnan niya bilang anghel. Ngunit ngayon ay tila isang sumpa na nais niyang burahin sa kanyang alaala. Wala nang natira sa dating Gabriel na marunong tumingin ng may pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na kristal. At ang kanyang puso ay tila binalot ng makapal na yelo. Sa bawat sulok ng mansyon, naririnig niya ang tawa ni Rosa. Nararamdaman niya ang presensya nito at iyon ang pinakamalupit na parusa. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama sa ulan ay tila mga latay ng pagnanakaw sa kanyang dangal. Sa kabilang bahagi ng lalawigan, sa isang maliit at liblib na baryo kung saan ang kuryente ay isang luho, nakatira si Rosa sa isang dampa na halos itumba ng hangin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahaplos sa mukha ni Gabriel, ay muling namamag at puno ng sugat dahil sa paggawa ng mga uling. Ang usok mula sa pagsusunog ng kahoy ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit hindi siya dumadaing. Ito ang pinili niyang buhay, ang maging patay sa mundo, para mabuhay ang lalaking minamahal niya. Isang hapon, habang naglalakad si Rosa patungo sa palengke, bitbit ang kanyang mga uling. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa kanyang tabi. Huminto ito. At bumaba ang bintana. Ang abogado ng mga Villamonte, si Attorney Montenegro, ay tumingin sa kanya ng may malamig na ngiti. Siguraduhin mong hindi ka aalis sa baryong ito. Rosa, sabi ng abogado. Ang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Ang kalayaan ni Gabriel ay nakasalalay sa pananahimik mo. Kapag nalaman niyang nagsinungaling ka, babalik siya sa selda. At ang nanay niya ang unang magdurusa. Ginagawa ko ang usapan. Attorney, mahinang sagot ni Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Huwag niyo lang silang saktan. Hayaan niyo siyang magalit sa akin. Basta't ligtas siya. Habang nagaganap ito, sa Hacienda Villamonte, isang misteryosong figura ang dumating. Isang matandang lalaki na nakasuit. Si Don Gustavo Villamonte ang tiyuhin ni Aling Helena na matagal nang inakalang nawawala. Siya ang taong nasa likod ng lahat. Ang taong kumukontrol kay Attorney Montenegro, Gabriel. Iho, bati ni Don Gustavo. Ang kanyang boses ay puno ng peking init habang niyayakap ang kanyang pamangkin. Salamat at nahanap niyo ang daan pabalik. Sayang at nadungisan ang pangalan niyo ng babaeng iyon. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako
para ayusin ang lahat. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Don Gustavo. Sa loob ng silid ni Aling Helena, ang matanda ay hindi na kasing lito ng dati. Nakaupo si Aling Helena sa kanyang kama. Hawak ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa ilalim ng kanyang unan, isang sulat na iniwan ni Rosa bago ito umalis. Nay, anuman ang marinig niyo, huwag kayong maniniwala. Mahal ko si Gabriel higit sa buhay ko. Kailangan ko itong gawin para hindi siya mabulok sa kulungan. Alagaan niyo po siya para sa akin. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang patak ng dugo sa puso ni Aling Helena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Gabriel ang katotohanan. Ngunit alam niyang binabantayan ang bawat galaw niya. Ang mansyong ito, na dapat ay simbolo ng kanilang tagumpay, ay naging isang dambuhalang bilangguan ng mga lihim. Sa huling bahagi ng kabanata, naglalakad si Gabriel sa hardin nang makita niya ang isang maliit na halaman ng rosas na itinanim ni Rosa bago ito umalis. Sa isang sandali ng matinding galit at pait, hinablot niya ang halaman at tinangkang bunutin ito sa lupa. Ngunit ang mga tinik nito ay bumaon sa kanyang palad. Nagpapadaloy ng sariwang dugo. Tinitigan ni Gabriel ang kanyang duguang kamay. Ang sakit ng tinik ay wala sa sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng kampana ng simbahan ang narinig mula sa malayo. Tila isang babala ng paparating na unos. Bakit kahit kinasusuklaman kita, Rosa? Nararamdaman ko pa rin ang bawat tibok ng puso mo sa dugo ko, bulong ni Gabriel sa hangin. Ngunit ang cliffhanger ay hindi ang sakit ni Gabriel. Sa dilim ng gabi, sa dampa ni Rosa, isang pangkat ng mga lalaki na may dalang mga sulo at itak ang dahan-dahang pinalilibutan ang kanyang bahay. Ang utos ni Don Gustavo ay malinaw, walang dapat iwanang saksi na makakapagsalita tungkol sa katotohanan. Ang bawat patak ng dugo sa aking palad ay hindi kasing pait ng bawat alaala mo na pilit kong binubura. Ngunit tila nakaukit na sa aking kaluluwa. Rosa, kung ang pag-ibig mo ay isang lason, bakit hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ko pa rin ang iyong amoy sa gitna ng aking galit? Ang boses ni Gabriel ay isang basag na bulong habang nakatitig siya sa kanyang duguang kamay sa gitna ng dilim ng hardin. Ang tinik ng rosas ay nag-iwan ng sugat. Ngunit ang kawalan ng tiwala ang siyang tunay na nagpapadanak ng dugo sa kanyang puso sa loob ng mansyon. Ang bawat marangyang kagamitan ay tila mga saksi sa kanyang kalungkutan, isang bilyonaryong may lahat ng bagay ngunit nawalan ng kaisa-isang dahilan para lumaban. Sa kabilang panig ng kadiliman, sa liblib na baryo kung nasaan ang dampa ni Rosa, ang hangin ay naging amoy gasolina. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag hindi ng tinig, kundi ng lagablab ng apoy na dahan-dahang kumakain sa tuyong kawayan at nipa. Nakatayo si Rosa sa loob ng kanyang maliit na tahanan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang liwanag ng apoy na sumisilip sa mga siwang ng dingding. Hindi siya makalabas. Ang pinto ay hinarangan ng mga dambuhalang troso mula sa labas. Diyos ko, kung ito na po ang huling gabi ko, sana ay maging malaya na si Gabriel sa lahat ng sakit. Bulong ni Rosa. Ang kanyang unang naisip ay hindi ang kanyang sariling buhay, kundi ang kaligtasan ng lalaking naniwalang siya ay isang kaaway. Niyakap niya ang lumang polo ni Gabriel na tanging naiwan sa kanya. Ang amoy nito ay ang kanyang huling sandigan sa gitna ng usok na dahan-dahang bumabalot sa kanyang paningin. Habang nagaganap ito, si Don Gustavo ay masayang humihigop ng mamahaling wine sa balkonahe ng mansyon.
pinagmamasdan ang kalawakan ng hasyenda na tila siya na ang hari. Ang mga Villamonte ay hindi para sa mga mahihina. Gabriel, sabi niya sa kanyang isipan habang nakikita ang anino ng kanyang pamangkin sa ibaba. Ang bawat sakripisyo, kabilang na ang babaeng iyon, ay kailangan para sa ating tagumpay. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbawi. Si Mang Isko, na hindi nakatiis sa kanyang konsensya, ay mabilis na nagmamaneho patungo sa kinaroroonan ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa bilis ng sasakyan. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang buhay ni Rosa ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Nakarating si Mang Isko sa hardin at mabilis na lumapit kay Gabriel. Sir Gabriel, Sir, kailangan niyo akong pakinggan. Si Rosa. Papatayin nila si Rosa. Tumingin si Gabriel kay Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Si Rosa ay umamin na sa lahat. Ginamit niya tayo. Hindi. Sir, pinilit siya ni Attorney Montenegro at ni Don Gustavo. Ipinagpalit niya ang kanyang dangal para sa kalayaan niyo sigaw ni Mang Isko habang iniaabot ang isang maliit na recorder na naglalaman ng tunay na pag-uusap sa loob ng silid-aklatan. Nang marinig ni Gabriel ang boses ni Rosa, sa recorder ang boses na puno ng pagdurusa habang tinatanggap ang kasalanang hinding. Ang yelo sa kanyang puso ay biglang natunaw. Napalitan ng isang nagbabagang apoy ng pagsisisi at galit. Ang bawat sandali na kinalaban niya ang dalaga ay tila mga sampal na bumabalik sa kanyang mukha. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa kanya? Garalgal ang boses ni Gabriel. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaharurot ito ng walang pakialam sa panganib. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang paningin. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luha ni Rosa na pilit niyang pinunasan pero huli na. Pagdating niya sa baryo, ang dampa ni Rosa ay isa ng dambuhalang bola ng apoy. Ang init ng paligid ay sapat na para itaboy ang sinumang tangkang lumapit. Ngunit si Gabriel ay tila nawala sa sarili. Rosa-Rosa sigaw niya. Ang kanyang boses ay humalo sa tunog ng naglalagablab na kahoy. Wala siyang nakuhang sagot. Ang tanging nakita niya ay ang pagbagsak ng bubong ng dampa. Nagpapadpad ng mga kislap ng apoy sa madilim na langit. Napaluhod si Gabriel sa harap ng nasusunog na bahay. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa mainit na lupa. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na maipaliwanag ng anumang salita, ngunit sa gitna ng abo at usok, isang maliit na himala ang naganap. Isang kamay ang humawak sa balikat ni Gabriel mula sa likuran. Isang kamay na magaspang, puno ng uling, ngunit may init na tila nagmumula sa kabilang mundo. Dahan-dahang lumingon si Gabriel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Rosa, ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi si Rosa. Ito ay isang matandang babaeng taga-baryo. Hawak ang isang duguang tela, ang lumang polo ni Gabriel. Nakuha namin siya. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan siya lalaban. Tumingin si Gabriel sa malayo. Kung nasaan ang isang pangkat ng mga tao ay nakapalibot sa isang figurang nakahiga sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Nang makalapit siya, nakita niya si Rosa maputla, hindi humihinga, at may malaking sugat sa ulo. Isang huling golden moment ang bumitaw sa gitna ng katahimikan. Isang maliit na luhang kristal ang dumaloy mula sa nakapikit na mata ni Rosa. Tila ba kahit sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, naramdaman niya ang presensya ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat.
Ang cliffhanger ay hindi ang buhay ni Rosa. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ni Don Gustavo ay dahan-dahang lumalabas mula sa kadiliman ng gubat, dala ang kanilang mga armas. Hindi nila pwedeng hayaang mabuhay si Rosa. At ngayon, pati si Gabriel ay naging isang hadlang na kailangang burahin. Ang gabi ay hindi pa tapos. At ang tunay na labanan sa pagitan ng kasamaan at ng isang pag-ibig na nagmula sa abo ay magsisimula pa lamang. Huwag mong subukang humakbang ng mas malapit dahil kahit anong ginto ang mayroon ka, hindi mo kayang bayaran ang buhay na kinuha nyo sa kanya. Kung gusto nyo siyang saktan, kailangan nyo muna akong patayin. Ang tinig ni Gabriel ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang takot. Ang bawat salita niya ay tila isang pader na bakal na humaharang sa pagitan ng mga lalaking nakauniporme ng itim at ng dugo ang katawan ni Rosa. Habang nakaluhod siya sa putikan, yakap-yakap ang malamig na dalaga. Ang ulan ay patuloy na humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang likuran ay tila ba sinusubukang hugasan ang lahat ng kasalanang nagawa niya laban sa kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tunay. Ang mga tauhan ni Don Gustavo ay dahan-dahang pinalibutan ang dalawa. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mabibigat na sapatos sa basang damo ay tila ba bilang ng mga huling sandali ni na Gabriel at Rosa. Ang mga dulo ng kanilang mga armas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Nagpapakita ng isang malupit na katotohanan sa mundong pinatatakbo ng kapangyarihan. Ang katotohanan ay madalas na ibinabaon sa ilalim ng lupa. Gabriel, iho, huwag mong gawing mahirap ang lahat. Ang boses ni Don Gustavo ay nanggaling sa likuran ng mga lalaki. Kalmado ngunit puno ng lason. Ibigay mo sa amin ang babaeng iyan. Siya ang mantsa sa pangalan ng mga Villamonte. Kapag nawala siya, magiging malinis ang lahat. Magiging hari ka ng hasyenda. At walang sino man ang makakaalam ng tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Mariana. Ang tanging mantsa rito ay ang dugong nasa mga kamay mo. Tiyo, sagot ni Gabriel. Habang mas lalong hinihigpitan ang yakap kay Rosa, naramdaman niya ang mahinang tibok ng puso ng dalaga, isang tibok na tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng bagyo. Isinusumpa ko, hinding-hindi mo makukuha ang hasyenda na ito, dahil ang tunay na tagapagmana ay hindi ako, kundi ang katarungang matagal mong ninakaw sa nanay ko. Eksaktong sa sandaling itataas na ng mga tauhan ni Don Gustavo ang kanilang mga kamay para umatake. Isang dambuhalang liwanag ang bumungad mula sa kalsada, ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang malakas na pag-ikot ng mga gulong sa putikan ay bumasag sa tensyon. Ngunit hindi lang pulis ang dumating. Isang convoy ng mga sasakyang may tatak ng pamilya Villamonte ang huminto. At mula rito ay bumaba si Aling Helena. Hindi na siya ang matandang lito at mahina. Sa gabing ito, si Aling Helena ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad na nagmula sa kanyang dugong bughaw. Hawak niya ang isang lumang dokumento, ang tunay na testamento ng kanyang ama na itinago ni Don Gustavo sa loob ng maraming dekada. Bitawan niyo ang anak ko at iligtas niyo ang babaeng nagligtas sa akin, sigaw ni Aling Helena. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-aaresto kay Don Gustavo at sa kanyang mga tauhan, mabilis na binuhat ni Gabriel si Rosa patungo sa ambulansya. Ang bawat hakbang niya ay tila ba pakikipagkarera sa kamatayan. Sa loob ng nagmamadaling sasakyan, habang ang mga paramedic ay abala sa pagkakabit ng oxygen mask kay Rosa, hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ng dalaga. Rosa, lumaban ka.
Huwag mo akong iwan ngayon. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag na basag. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Bubuksan ko ang lahat ng bintana ng mansyon para sa iyo. Rosa, hindi ka na muling magiging anino. Isang golden moment ang naganap ng bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Rosa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa duguang palad ni Gabriel. Isang mahinang pisil, isang huling mensahe ng pag-asa na tila ba nagsasabing narinig niya ang bawat pagsisisi ng lalaki. Ngunit ang cliffhanger ay hindi ang pag-asa. Pagdating sa ospital, habang mabilis na itinatakbo si Rosa sa operating room, isang doktor ang lumabas na may dalang masamang balita. Mr. Villamonte, nagkaroon ng internal bleeding ang pasyente dahil sa tindi ng usok na pumasok sa kanyang baga at ang tama sa kanyang ulo. Kailangan natin ng agarang blood transfusion. Ngunit mayroon siyang napakabihirang uri ng dugo. Napatingin si Gabriel kay Aling Helena. At pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay. Ngunit bago pa sila makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Si Mariana, na nakaposas at binabantayan ng mga pulis, ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay wasak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ngunit may isang bagay siyang alam na hindi alam ng lahat. Pareho kami ng dugo ni Rosa. Gabriel, sabi ni Mariana. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong mula sa impyerno. Magkapatid kami sa Ama. Ako lang ang tanging makakaligtas sa kanya. Pero, ang tanong, handa ka bang palayain ako para mabuhay ang babaeng mahal mo? Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging kasing bigat ng isang libingan. Nakaharap si Gabriel sa isang pagpipilian na dudurog sa kanyang kaluluwa, ang hustisya para sa kanyang ina o ang buhay ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Hayaan mo siyang mamatay. Gabriel, hayaan mong mawala ang kaisa-isang liwanag sa buhay mo para pareho tayong mabulok sa dilim. Dahil hinding-hindi ko ibibigay ang dugo ko para sa babaeng nagnakaw ng lahat ng dapat ay sa akin. Ang tinig ni Mariana ay tila isang kumpas ng kamatayan sa gitna ng malamig at amoy gamot na pasilyo ng ospital. Nakatayo siya doon. Nakaposas ang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa poot at inggit. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang sumisipsip sa huling pag-asa ni Gabriel. Sa likod ng mga pintuan ng operating room, ang tunog ng mga makina ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ni Rosa sa mundong ito. Napaluhod si Gabriel sa harap ni Mariana. Binaliwala ang kanyang dangal. Binaliwala ang lahat ng sakit na idinulot ng babaeng ito sa kanyang pamilya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Mariana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Mariana, isinusumpa ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang hacienda, ang kumpanya, ang lahat ng yaman ko. Basta iligtas mo lang si Rosa. Siya na lang ang mayroon ako. Isang mapait at nakatatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariana. Ang yaman, Gabriel. Hindi mo ba naiintindihan? Magkapatid kami. Ang dugong dumadaloy sa kanya ay ang dugong itinakwil ng tatay namin para sa nanay ko. Ang bawat patak ng buhay niya ay isang paalala ng pagkakamali ng ating mga magulang. Bakit ko ililigtas ang ebidensya ng aking kahihiyan? Sa sandaling iyon, lumapit si Aling Helena. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang matinding pagpapakasakit.
Hinawakan niya ang balikat ni Gabriel at dahan-dahang pinatayo ang kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mariana, ang babaeng nagtangka sa kanyang buhay. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang katahimikan. Mariana, tinitingnan mo ang galit, pero hindi mo nakikita ang sarili mo. Mahinang sabi ni Aling Helena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin sa gitna ng bagyo. Ang pag-ibig ni Rosa sa anak ko ang nagligtas sa akin. Ang dugong hinihingi namin sa iyo ay hindi para sa kanya, kundi para sa kaluluwa mo. Kapag hinayaan mo siyang namatay, habang buhay kang magiging bilanggo ng sarili mong konsensya. Pero kung ililigtas mo siya, baka sa wakas ay makahanap ka ng kapayapaan. Napatigil si Mariana. Ang kanyang maskara ng katigasan ay tila nagkaroon ng maliit na lamat. Tumingin siya sa pintuan ng operasyon. Kung nasaan ang buhay ng kanyang kapatid ay dahan-dahang naglalaho. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mariana ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Aling Helena, isang babaeng punong-puno ng yaman pero hungkag ang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, isang doktor ang lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Kailangan na natin ang desisyon niyo. Nawawalan na tayo ng oras. Dahan-dahang tumango si Mariana. Walang sinabing salita. Ngunit ang pagtulo ng isang luhang kristal sa kanyang pisngi ay sapat na para malaman ang kanyang sagot. Dinala siya ng mga nurse patungo sa laboratorio. Hindi dahil sa kalayaan, kundi dahil sa isang huling hibla ng pagkatao na nag-udyok sa kanya na gumawa ng tama. Lumipas ang mga oras na tila mga dambuhalang taon para kay Gabriel. Nakaupo siya sa waiting area. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin. Isang golden moment ang naganap nang makita niya ang isang maliit na rosaryo na gawa sa murang kahoy na nalaglag mula sa bulsa ni Rosa kanina. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang bawat butil ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga simpleng sandali nila sa tondo, ang amoy ng ulan, ang lasa ng pandesal, at ang init ng yakap ng dalagang nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nahahawakan. Madaling araw na nang muling bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod, ngunit may kasamang ginhawa. Maayos ang operasyon. Salamat sa transfusion. Naging stable na ang pasyente, pero kailangan pa natin siyang obserbahan sa susunod na 48 oras. Napayakap si Gabriel kay Aling Helena. Ang kanilang mga luha ng kagalakan ay humalo sa pagod ng magdamag. Ngunit ang kaligayahang ito ay panandalian lamang. Habang dahan-dahang inilalabas ang kama ni Rosa patungo sa intensive care unit, nakita ni Gabriel ang isang pulis na lumapit kay Attorney Montenegro sa dulo ng pasilyo. May iniabot na isang sulat ang pulis sa abogado. Nang mabasa ito ni Attorney Montenegro, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis siyang lumapit kay Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Gabriel, may problema. Ang testamentong hawak ni Aling Helena. Ang orihinal na kopya ay ninakaw mula sa vault ng bangko kanina lamang. At ayon sa bagong batas na ipinasa sa Hacienda Villamonte, kung walang orihinal na dokumento, ang lahat ng lupain at ari-arian ay automatikong mapupunta sa gobyerno dahil sa mga utang na iniwan ni Don Gustavo. Nanigas ang buong katawan ni Gabriel. Ang hacienda, ang tanging bagay na magbibigay ng seguridad kay Rosa at sa kanyang ina, ay muling nanganganib na mawala. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat na balita at may isa pa. Patuloy ng abogado. Bago dinala si Mariana sa selda,
pagkatapos ng transfusion. May iniwan siyang huling mensahe para sa iyo. Sinabi niya na ang pagliligtas niya kay Rosa ay may kapalit na hindi mo inaasahan. Ang dugong ibinigay niya ay may kasamang lihim na maglalayo sa inyo ni Rosa habang buhay. Anong lihim ang tinutukoy ni Mariana? At paano maililigtas ni Gabriel ang kanilang hinaharap kung ang bawat hakbang niya ay tila nakaplano na ng mga taong nais silang pabagsakin? Ang laban para sa pag-ibig ni na Gabriel at Rosa ay hindi patapos. At ang tunay na kalaban ay maaaring nasa loob lamang ng kanilang sariling dugo. Huwag kang titingin sa akin ng may pasasalamat, Gabriel, dahil sa bawat patak ng dugong dumadaloy sa mga ugat ni Rosa ngayon. Nandoon ang aking sumpa. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. At hindi ka magiging malaya mula sa anino ko. Ang mga huling salita ni Mariana bago siya tuluyang ibalik sa selda ay tila isang malalamig na haplos ng kamatayan sa batok ni Gabriel. Habang nakatayo ang lalaki sa harap ng salamin ng Intensive Care Unit ICU, pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Rosa. Ang dalaga ay maputla pa rin. Ang kanyang mga labi ay tuyot. Ngunit ang bawat paghinga niya ay isang himala na ipinagpapasalamat ni Gabriel sa langit. Ngunit ang himalang ito ay may kaakibat na lason. Ang lihim na sinabi ni Mariana ay isang bihirang kondisyon sa dugo na taglay niya, isang genetic anomaly na nangangahulugang ang katawan ni Rosa ay maaaring mag-reject sa transfusion anumang oras kung hindi ito susundan ng isang partikular at napakamahal na gamot na tanging ang pamilya ni Mariana lang ang may kontrol sa distribusyon sa bansa. Isang huling ganti ng isang babaeng hindi kayang tumanggap ng pagkatalo. Gabriel, anak, magpahinga ka na muna. Mahinang sabi ni Aling Helena habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Ang matanda ay bakas ang pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katatagan. Nandito ang mga abogado. May paraan para mabawi ang hasyenda. At may paraan para mailigtas si Rosa nang hindi tayo umaasa sa lason ni Mariana. Nay, ayaw ko na sa hasyenda. Ayaw ko na sa yaman kung ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ni Rosa sa harap ko. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Lahat ng ito, ang ginto, ang lupa, ang pangalan. Lahat ito ay walang saysay kung wala ang babaeng nagturo sa akin kung paano maging tao. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang imulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang malungkot na mukha ni Gabriel sa kabilang panig ng salamin. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang kamay at idinikit ito sa salamin. Tila ba sinusubukan niyang abutin ang pisngi ng lalaki. Pumasok si Gabriel sa loob ng silid. Binaliwala ang lahat ng protokol. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Rosa at kinuha ang kamay ng dalaga. Ang init ng balat ni Rosa, bagaman mahina, ay tila isang kuryenteng nagpabuhay sa natutulog na kaluluwa ni Gabriel. Rosa, nandito ako. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Bulong ni Gabriel habang hinahalikan ang mga daliri ng dalaga. Gabriel. Ang boses ni Rosa ay halos isang bulong. Ang nanay mo. Ligtas ba siya? Napahagulgol si Gabriel. Sa gitna ng sarili nitong pag-aagaw buhay, ang kapakanan pa rin ng kanyang ina ang inisip ni Rosa. Ligtas siya. Rosa, salamat sa iyo. Salamat sa lahat. Samantala, sa labas ng ospital, isang matinding komprontasyon ang nagaganap. Si Mang Isko, kasama ang mga autoridad.
ay natunto ng pinagtataguan ng mga tauhan ni Don Gustavo. Sa isang madilim na bodega, nahanap nila ang orihinal na testamento na ninakaw, ngunit higit pa doon. Nahanap nila ang mga dokumentong nagpapatunay na si Mariana ay matagal nang nagmamanipula ng mga medical records para takutin si Rosa at Gabriel. Ang sinasabing genetic anomaly ay isang malaking kasinungalingan, isang huling psychological trap para sirain ang kanilang kaligayahan. Bumalik ang balita sa ospital tulad ng isang sikat ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Nang malaman ni Gabriel na walang sakit si Rosa at ang hasyenda ay ligtas na sa ilalim ng pangalan ng kanyang ina, tila ba gumuho ang lahat ng pader ng takot sa kanyang paligid. Wala nang hadlang. Rosa, wala na, sabi ni Gabriel habang nakayakap ng mahigpit sa dalaga. Ang Hacienda Villamonte ay hindi na magiging isang palasyo ng mga lihim. Gagawin nating itong isang tahanan. Para sa mga taong tulad natin na minsan nang nawalan ng boses. Dahan-dahang bumangon si Rosa. Katuwang si Gabriel. Tumingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang bukang liwayway ay nagsisimula ng magkulay rosa sa langit. Ang amoy ng umaga, ang tunog ng mga ibon, at ang pag-asa sa bawat paghinga ay tila isang bagong kanta. Ngunit bago matapos ang kabanata, isang huling hamon ang hinarap ni Gabriel. Pinapunta niya si Mariana sa isang pribadong silid sa presinto. Hindi para maghiganti, kundi para magbigay ng wakas. Mariana, binabawi ko na ang lahat ng galit ko sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil ayaw kong magdala ng anumang bahagi mo sa bagong buhay namin ni Rosa. Sabi ni Gabriel, nang may kalmado at matatag na tinig. Ang dugong ibinigay mo ay naging simbolo ng iyong pagkatalo. Dahil sa halip na sumpa, ito ang naging tulay para mas lalo naming mahalin ang isa't isa. Naiwan si Mariana na nakatulala. Ang kanyang huling sandata ay nawalan ng talim. Ang kanyang pag-iisa sa loob ng selda ay ang kanyang magiging habambuhay na parusa. Sa labas ng ospital, bitbit ni Gabriel si Rosa sa kanyang mga bisig, habang si Aling Helena ay nakangiti sa kanilang tabi. Ang bawat hakbang nila palabas ay tila isang martsa patungo sa isang buhay na puno ng pag-asa, hope at patawad, forgiveness. Ang Hacienda Villamonte ay naghihintay. Hindi bilang isang simbolo ng yaman, kundi bilang isang saksi sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas makinang pa sa ginto. Ang cliffhanger, hindi ito isang panganib. Ito ay isang pangako. Habang papasok sila sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Rosa at nag-abot ng isang sariwang bulaklak ng rosas. Tumingin si Rosa kay Gabriel at sa kanyang mga mata ay nakita ang isang kinabukasan na dati ay pangarap lamang. Handa ka na ba? Rosa Monteverde, tanong ni Gabriel. Ginagamit ang apelyidong balang araw ay magiging kanya rin, higit pa sa handa. Gabriel, sagot ni Rosa, habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo patungo sa liwanag.